Ito ang mangyayari kapag ang isang simpleng laro sa kakahuyan ay naging isang bangungot. Ang pelikula ay itinakda noong 2010 at sinusundan ang buhay ng isang litratista na nagngangalang Victor, na noong panahong iyon ay nagbabakasyon kasama ang kanyang asawang si Soren, sa isang lungsod sa Haiti. Sa sandaling ito, si Soren ay buntis at sabik na naghihintay sa pagsilang ng kanilang unang anak, na nagpapadama sa kanila ng kahalagahan ng paglalakbay, dahil puno ito ng kaligayahan at pag-asa para sa kinabukasan ng kanilang maliit na pamilya. Habang naglalakad ng mag-isa, nilapitan si Soren ng isang batang lalaki na nag-imbite sa kanya na makipagkita sa kanyang ina, isang babaeng kilala sa lugar bilang isang espiritual na manggagamot, at dahil sa kuryosidad pati na rin sa kanyang likas na ugali bilang isang ina na naghahangad ng pinakamahusay para sa kanyang anak, nagpasya siyang sumunod dito. Sa lugar na iyon, isang ritual ang isinagawa na pinaniniwalaang nagdudulot ng proteksyon at mga biyaya sa sanggol sa kanyang sinapupunan, at kahit na parang hindi pangkaraniwan, hindi ito itinuturing ni Soren na isang bagay na mapanganib, at kalaunan ay ikinwento ito kay Victor, na hindi rin gaanong iniisip ang pangyayari. Pagkatapos ng engkwentrong iyon, bumalik si Soren sa hotel upang magpahinga, habang si Victor ay nagpapatuloy sa kanyang pagkuha ng mga litrato sa paligid ng lungsod, ngunit hindi nagtagal, ang tahimik na sitwasyon ay biglang nauwi sa kaguluhan nang tumama ang isang malakas na lindol sa lugar. Nagtakbuhan ang lahat upang iligtas ang kanilang mga sarili, kasama na si Soren na sinubukang tumakas mula sa hotel, ngunit sa kasamaang palad ay gumuho ang hagdan ng kanyang ginagamit, dahilan upang siya ay mahulog at maipit sa ilalim ng mga guho. Nang malaman ni Victor ang nangyari, agad siyang tinulungan at dinala sa ospital na nasa kritikal na kondisyon. Pagdating sa ospital, naharap si Victor sa isang sitwasyon na lubos na laban sa kanya, dahil ipinaliwanag ng mga doktor na ang kondisyon ni Soren ay lubhang kritikal, at wala silang sapat na oras o paraan upang iligtas siya at ang sanggol. Napilitan si Victor na pumili sa pagitan ng pagliligtas sa kanyang asawa o sa pagliligtas sa bata, hindi pa nga siya nakikita, at sa ganitong sitwasyon ay wala siyang tamang pagpipilian, dahil anuman ang kanyang desisyon ay mag-iiwan ng sugat na hindi kailanman tunay na gagaling. Sa huli, lumipas ang panahon, at makalipas ang 13 taon, ipinakita na si Victor ngayon ay nakatira na lamang kasama ang kanyang anak na babae, si Angela, na siyang tanging natitira mula sa kalunos-lunos na pangyayaring iyon. Lumaki si Angela na parang isang normal na bata sa kabila ng pagkawala ng kanyang ina, at isang araw ay humingi siya ng pahintulot kay Victor na mag-aral kasama ang kanyang kaibigan pagkatapos ng klase, at kahit na nag-alangan ito noong una, pinayagan niya ito kalaunan. Gayunpaman, sa katotohanan, hindi nag-aral si Angela, sa halip ay tumungo siya at ang kanyang kaibigang si Catherine sa kakahuyan at pumasok sa isang inabandonang bunker. Sa loob ng lugar na iyon, sinubukan nilang dalawa na magsagawa ng ritual ng pagtawag ng mga espiritu na itinuturing nilang isang laro lamang, nang hindi lubos na nauunawaan ang kanilang ginagawa. Ngunit para kay Angela, may mas malalim na dahilan sa likod nito dahil umaasa siyang makakausap ang kanyang yumaong ina lalo na't madalas niyang nararamdaman na parang naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang ina na nagsasalita sa kanya. Samantala, nang gabing iyon, nag-e-edit si Victor ng mga larawan para sa isang kliyente nang biglang mag-glitch ang screen ng kanyang laptop ng walang malinaw na dahilan, na nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa at nagudyok sa kanya na umuwi ng mas maaga kaysa sa plano. Gayunpaman, pag-uwi niya, napagtanto niyang may mali dahil hindi pa bumabalik si Angela kahit gabi na, at mabilis na lumaki ang pag-aalala niya nang kontakin niya ang mga magulang ni Catherine para tingnan ang kalagayan nito. Mula sa pag-uusap na iyon, nalaman ni Victor na wala rin si Catherine sa dapat niyang puntahan. Gaya ng sinabi niya kanina, mag-aaral sana siya sa bahay ng isang kaibigan, kaya nilinaw niya na hindi talaga nag-aaral ang dalawang batang babae gaya ng sinasabi nila. Nang mapagtanto nilang may mali, nagsimula silang magtanong-tanong tungkol sa kanilang kinaroroonan hanggang sa marinig nilang huling nakita sina Angela at Catherine na patungo sa kakahuyan, na lalong nagpalala sa sitwasyon, at nang hindi nag-aksaya ng oras, agad silang nakipag-ugnayan sa mga awtoridad upang simulan ang paghahanap. Habang naghahanap, natagpuan nila ang ilan sa mga gamit nina Angela at Catherine na nakakalat, tulad ng kanilang mga bag at sapatos, na lalong nagpatibay sa hinala na may nangyaring masama, at nagpatuloy ang paghahanap habang kumakalat ang balita ng kanilang pagkawala sa iba't ibang media. Kalaunan, pagkatapos ng 3 buong araw ng paghahanap, natagpuan sina Angela at Catherine sa loob ng isang kamalig ng mga hayop na pagmamay-ari ng isang magsasaka,
buhay pa ngunit nasa kakaibang kondisyon dahil pareho silang tila nalilito at hindi matandaan ang anumang nangyari noong panahong nawawala sila. Matapos matagpuan, agad na dinala sina Angela at Catherine sa ospital para sa karagdagang paggamot, kung saan pareho silang sumailalim sa isang serye ng mga eksaminasyon upang matiyak ang kanilang pangkalahatang kondisyon. Noong una, pinaghihinalaan ng mga magulang nina Victor at Catherine na ang dalawang batang babae ay maaaring biktima ng pagkidnap, dahil nawala sila ng ilang araw nang walang malinaw na bakas, ngunit ang mga resulta ng medikal ay nagpapakita ng isang hindi inaasahan, dahil walang mga palatandaan ng pisikal na pinsala o anumang kahinala sa kanilang mga katawan. Nang subukang alalahanin ng mga doktor ang mga huling alaala na mayroon pa sila, ang tanging natatandaan nina Angela at Catherine ay ang pagsasagawa ng isang ritual ng pagtawag ng espiritu sa loob ng isang bunker sa kakahuyan bago umulan, at sila ay naligaw habang sinusubukang hanapin ang kanilang daan palabas. Ang kakaiba ay pareho silang naniniwalang ilang oras lang sila sa kakahuyan, kahit na sa katotohanan ay 3 araw na silang nawawala, dahilan para maghinuha ang ospital na malamang na nakakaranas sila ng pansamantalang amnesia, bagamat ang paliwanag na ito ay hindi lubos na nakakumbinsi sa mga magulang, na pakiramdam pa rin ay may mali at naghihinala na maaaring may ibang tao na sangkot. Matapos ang karagdagang pagsusuri ay walang ipinakitang makabuluhang abnormalidad, kalaunan ay pinayagang umuwi sina Angela at Catherine, at sa una, pareho silang tila normal tulad ng ibang mga bata, na parang walang nangyari. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kondisyong ito, dahil unti-unting nagbabago ang ugali ni Angela at nagiging lalong kakaiba at mahirap intindihin, habang nagsisimula siyang magpakita ng mga kakaibang saloobin, nagsasalita ng malupit at hindi naaangkop na wika para sa isang bata, at maging agresibong kumilos kay Victor. Hindi nagtagal pagkatapos noon, biglang nakaranas si Angela ng matinding mga seizure, na nagtulak kay Victor na ibalik siya sa ospital, kung saan patuloy siyang nagpupumiglas ng hindi mapigilan hanggang sa wala nang magawa ang mga medical staff kundi pigilan siya at bigyan ng mga sedative upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Ngunit hindi doon natatapos ang mga kakaibang pangyayari, dahil isa-isang nalalagas ang kanyang mga kuko sa kamay at paa, kasabay ng mga markang parang kalmo na lumilitaw sa mga bahagi ng kanyang katawan, na lalong nagpulala sa kanyang kondisyon. Kasabay nito, nagsimula ring magpakita si Catherine ng mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali, at kahit habang nagsisimba, bigla siyang kumilos ng wala sa kontrol, na nagtulak sa kanyang mga magulang na ibalik siya sa karagdagang pagsusuri. Doon, muli nilang nakita si Victor, at ang sitwasyon ay nagsimulang magdulot ng mas malalim na pag-aalala, lalo na para kay Miranda, ang ina ni Catherine, na kilalang relihiyoso, na naging dahilan upang iugnay niya ang lahat ng nangyari sa isang bagay na supernatural. Naniniwala siya na si Catherine ay nasa ilalim ng impluwensya ng isang masamang puwersa, at ipinapalagay na maaaring ito ay dahil hindi kailanman nabinyagan si Catherine noong bata pa, kaya ang kanilang ginawa sa kakahuyan ay nakikita bilang pagbubukas ng kanilang sarili sa isang bagay na hindi nakikita na pumapasok sa kanilang mga katawan. Samantala, ang ama ni Catherine na si Tony, ay hindi lubos na naniniwala dito noong una, ngunit habang lumilipas ang panahon, at nasaksihan niya mismo ang mga pagbabago, sinimulan niyang isipin na marahil ay may dala ang 2 batang babae pabalik mula sa kakahuyan. Nang gabing iyon, isang nurse na nagngangalang Ann, na kapitbahay din ni Victor, ang nakitang sinusuri ang kalagayan ni Angela, ngunit may napansin siyang kakaiba nang biglang mag-aberya ang ginagamit niyang temperature device. Di nagtagal pagkatapos noon, nagising si Angela na ibang-iba ang kilos, na parang may alam siyang mga bagay na hindi niya dapat malaman, na nagbubunyag ng mga personal na detalye tungkol sa nakaraan ni Ann na hindi niya kailanman sinabi kahit kanino. Kinabukasan, dahil sa pakiramdam na may mali, pinuntahan ni Ann si Victor at binigyan ito ng isang aklat pang relihiyon na pinag-aralan niya noong siya ay nagsasanay na maging madre, dahil nakumbinsi siya na ang nangyayari kay Angela ay hindi lamang isang kondisyong medikal, kundi isang bagay na lampas sa logika. Gayunpaman, hindi agad naniwala si Victor sa kanya, dahil simula nang mamatay ang kanyang asawa, nawalan na siya ng pananampalataya sa relihiyon at sa Diyos, kaya't nag-aatubili siyang tanggapin ang anumang supernatural. Gayunpaman, patuloy pa rin si Ann sa pagsisikap na kumbinsihin siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang nakaraan, kabilang ang isang masakit na karanasan na hindi niya kailanman ikinwento kahit kanino noong kinailangan niyang wakasan ang kanyang pagbubuntis dahil sa isang hindi inaasahang sitwasyon. At ito ang higit na ikinagulat niya, dahil kahit papaano ay alam na ni Angela ang lahat ng ito nang hindi man lang sinasabi,
kahit alam pa niya ang tunay na pagkatao ni Anne. Matapos marinig ito, nagsimulang makaramdam ng kawalan ng katiyakan si Victor, at sa unang pagkakataon, nagsimula siyang mag-isip na maaaring totoo ang sinasabi ni Anne. Dahil sa lumalaking kuryosidad at pag-aalala, sa wakas ay binuksan ni Victor ang aklat na ibinigay sa kanya ni Anne, at mula rito, nalaman niya na ito ay isinulat ni Chris McNeil, isang babaeng minsang dumaan sa katulad na karanasan noong nakaraan nang ang kanyang anak na si Regan ay nasangkot sa isang insidente na hindi kayang paliwanagan ng lohikal. Sa aklat, isinalaysay ni Chris kung paano ang kanyang anak na babae ay minsang nasa isang nakakatakot na kalagayan sa ilalim ng impluwensya ng isang madilim na puwersa, isang pangyayaring tuluyang nagpabago sa kanyang buhay at humantong sa kanya na maging isang manunulat habang tinutulungan din ang iba na nahaharap sa katulad na mga sitwasyon. Dahil naniniwalang ang nararanasan ni Angela ay halos kapareho ng kwentong iyon, hindi nag-aksaya ng oras si Victor sa paghahanap kay Chris at pakikipagkita rito upang kumpirmahin kung ang nakasulat sa libro ay tunay ngang totoo, habang humihingi rin ng tulong sa kanya. Sa kanilang pagkikita, ipinakita ni Victor sa kanya ang isang larawan ni Angela, na nagpapakita ng mga salitang, "Help me," na nakaukit sa katawan ng kanyang anak, na agad na nagpabalik kay Chris sa mga pangyayari ilang dekada na ang nakalilipas, dahil ang nararanasan ni Angela ay halos kapareho ng nangyari kay Regan. Gayunpaman, isiniwalat din ni Chris na matapos mailathala ang libro at makakuha ng malawakang atensyon, hindi nagustuhan ni Regan na ibahagi ang kanyang kwento, at kalaunan ay pinili niyang iwan si Chris at hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ang kanyang kinaroroonan. Sa kabila nito, nagpasya si Chris na tulungan si Victor at pumunta sila sa ospital upang makita mismo ang kalagayan ni Angela. Pagdating, mabilis na napagtanto ni Chris na malayo sa normal ang sitwasyon ni Angela, dahil naniniwala siyang ang babae ay nasa ilalim ng impluwensya ng parehong nilalang na dati niyang nakaharap, isang demonyong kilala bilang Pazuzu. Isa pang nakakabahalang senyales ang lumitaw nang matagpuan nila ang pangalang Regan na nakaukit sa dingding ng ospital, na parang inaasahan na ng nilalang ang pagdating ni Chris. Pagkatapos noon, napagpasyahan nilang bisitahin si Catherine sa bahay nito, kung saan siya inaalagaan, at pagdating nila ay nadatnan nilang magulo ang bahay, kung saan si Tony ay mukhang talunan sa nangyayari sa kanyang anak na babae, habang si Miranda ay tila takot na takot at sinubukang protektahan ang sarili sa kusina kasama ang kanyang mga anak. Sa gitna ng tensyonadong sitwasyong iyon, pumasok si Chris sa kwarto ni Catherine at sinubukang makipag-usap sa nilalang na kumokontrol sa kanya, ngunit sa halip na makakuha ng mga sagot, naharap siya sa lalong matinding kaguluhan, habang patuloy na binabanggit ng nilalang ang kanyang nakaraan sa pamamagitan ng pagbanggit kay Regan at sinabi pa nga na ang kay Catherine ay nasusunog na ngayon sa impyerno. Lumala ang sitwasyon ng salakayin ng nilalang si Chris gamit ang isang cross, na nag-iwan sa kanya ng malubhang pinsala sa kanyang mga mata. Nang marinig ang kanyang sigaw, agad na sumugod si Victor papasok at hinayla palabas ng silid si Chris bago pa lumala ang sitwasyon, pagkatapos ay mabilis na tumawag ng ambulansya upang mabigyan siya ng medikal na atensyon sa lalong madaling panahon, habang ang pamilya ni Catherine ay nananatiling nasa gulat at kalituhan, hindi maintindihan ang lahat ng nangyari. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, si Anne at isang batang pari na nagngangalang Padre Maddox ay nagpulong sa mga miyembro ng simbahan upang maghanap ng solusyon, kung saan sinubukan ni Padre Maddox na humingi ng pahintulot na magsagawa ng exorcism kina Angela at Catherine, dahil nakumbinsi siya na ang kanilang kondisyon ay hindi malulutas sa pamamagitan ng mga ordinaryong paraan. Kasabay nito, naghanap si Victor ng ibang alternatibo sa pamamagitan ng pakikipagkita sa isang babaeng nagngangalang Dr. Beehive, na, bukod sa pagiging isang doktor, ay nakakaintindi rin ng mga tradisyonal na pamamaraan ng pagpapagaling at pumayag siyang tumulong sa pagharap sa kondisyon ni Angela. Nang gabing iyon, sinimulan ni na Victor, Dr. Beehive, at Anne ang paghahanda ng lahat ng kailangan para maisagawa ang ritual, at pagkatapos ay sinundo ni Victor si Angela mula sa ospital habang hinihiling kina Tony at Miranda na dalhin si Catherine sa kanyang bahay upang maisagawa ang proseso sa iisang lugar. Nang makumplito na ang lahat ng paghahanda, kailangan na lamang nilang maghintay sa pagdating ni Padre Maddox upang tumulong mula sa isang relihiyosong pananaw, ngunit muling naging komplikado ang sitwasyon nang dumating siya dala ang balita na tumanggi ang simbahan, na magbigay ng pahintulot para sa exorcism dahil sa mataas na panganib na kaakibat nito, lalo na't isinasaalang-alang ang hindi matatag na kondisyon ng dalawang batang babae, na maaaring humantong sa isang bagay na mas mapanganib. Gayunpaman,
Iginiit ni Victor na ipagpatuloy ang ritual mayroon man o walang opisyal na suporta mula sa simbahan dahil sa pakiramdam niya ay wala na siyang ibang pagpipilian, at bago umalis, binigyan ni Padre Maddox si Anne ng isang Biblia at hiniling dito na gampanan ang kanyang papel sa pagkatawan sa relihiyosong panig ng ritual. Sa wakas ay nagsimula ang ritual sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang pamamaraan mula sa iba't ibang paniniwala, kung saan si Anne ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga talata mula sa Biblia bilang isang uri ng proteksyon, habang si Dr. Beehive ay naghahanda ng kanyang mga tradisyonal na pamamaraan na pinaniniwalaan niyang maaaring kontrahin ang puwersa, kabilang ang pagbibigay ng mga pananggalang na anteng-anteng sa lahat ng naruroon upang mapanatili silang ligtas mula sa mapaminsalang impluwensya. Gayunpaman, ang unang pagtatangka ay hindi naging ayon sa inaasahan dahil sa halip na hangina, ang nilalang na kumokontrol kay Angela ay nagsimulang umatake sa psikolohikal sa pamamagitan ng pag-uulit sa nakaraan ni Anne at pag-target sa kanyang mga emosyonal na sugat hanggang sa magsimula siyang mawalan ng kahinahunan. Matapos mabaygo ang unang paraan, lumipat sila sa ibang paraan, kung saan iwinisik ni Dr. Beehive ang tubig na biniyayaan ng pagkakataon, na panandaliang nagdulot ng reaksyon mula sa nilalang na parang nasasaktan, ngunit kahit na iyon ay hindi pa rin sapat upang lubusan itong mapalayas. Habang lumalala ang sitwasyon, sa wakas ay bumalik si Padre Maddox sa bahay ni Victor, nalilito pa rin sa pagitan ng pagsunod sa mga utos ng simbahan o pagtulong sa kanila, habang kasabay nito, sinimulan ng nilalang na manipulahin ang isip ni Victor sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga alaala ng nakaraan, na nagpapakita na nang mapilitan siyang pumili. Pinili niya talagang iligtas si Soren, hindi ang hindi pa isinisilang na sanggol, ngunit dahil hindi mailigtas ang kondisyon ni Sorina, sa huli ay pinili ng mga doktor na iligtas ang sanggol, si Angela. Ang katotohanan ito ay ginamit ng nilalang upang guluhin ang determinasyon ni Victor, na kinu-question kung bakit ngayon ay desperadong sinusubukan niyang iligtas ang isang batang hindi niya pinili, hanggang sa kalaunan ay binigyan sila ng nilalang ng isa pang pagpipilian, na pinipilit silang magpasya kung sino ang dapat iligtas sa pagitan nina Angela at Catherine. Dahil napagtanto nilang manipulasyon lamang ito, tumanggi sina Victor at Miranda na pumili dahil nauunawaan nila na ang anumang desisyon ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Ngunit hindi nagtagal, nagpasya si Padre Maddox na tulungan sila, kahit na nilalabanan nila ang simbahan. Ngunit ang sitwasyon ay tuluyang lumala dahil ang puwersang kanilang kinakaharap ay napatunayang napakalakas, at sa huli, hindi na nakaligtas si Padre Maddox at nawalan ng buhay. Habang umaabot sa sukdulan ang kaguluhan, si Tony, na labis ng nalulula, ay nawalan ng kontrol at pinili si Catherine bilang ang dapat iligtas, nang hindi namamalayan na ang pagpili mismo ay bahagi ng panlilinlang ng nilalang. Sa sandaling magawa ang desisyong iyon, lubhang nagbago ang kalagayan ni Angela, gumaan ang kanyang katawan, at panandalian siyang hindi nagpakita ng mga senyales ng buhay, habang si Catherine ay nagkamalay na parang siya ay nailigtas. Gayunpaman, sa katotohanan, hindi kailanman nilayon ng nilalang na iligtas ang sinuman, dahil minamanipula lamang nito ang mga ito upang pumili, dahil kung sino ang mapipili ay siya ang kukunin ang kaluluwa. Kaya naman nang piliin ni Tony. Si Catherine, siya ang tunay na nabihag, habang si Angela ay nagkamalay muli sa mga bisig ni Victor. Mula rito, naging malinaw na pinaglalaroan ng nilalang ang kanilang pananampalataya at desperasyon, na ginagawang isang hindi maiiwasang pagkalugi ang tila tamang pagpili. Matapos ang lahat, dumating ang mga awtoridad at medical team sa pinangyarihan at agad na tiningnan ang kalagayan ni Angela, habang si Tony ay naiwan na labis na nalungkot at labis na nanghihinayang nang mapagtanto niyang nahulog siya sa manipulasyon ng nilalang. Habang tumatagal, makalipas ang ilang araw, nagsisimula nang bumalik si Angela sa kanyang karaniwang gawain, ngunit may kakaiba pa rin sa pakiramdam, lalo na kapag nasa paaralan siya at tanging ang matitignan lang ang bakanteng upuan ni Catherine. Sa huling eksena, si Chris ay patuloy na ginagamot sa ospital, hanggang sa isang araw ay may bumisita sa kanya, at noong una ay inakala niyang si Victor iyon, ngunit si Regan pala, na ngayon ay malaki na nagpapakita na ang kanilang relasyon ay unti-unting nagsisimulang gumaling at ang kwento ay nagtatapos.